At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Idadaki sa puso si Don Generoso at nasa bigit na siya ng kamatayan. Kaya nag-alala si Sheila. Pumunta siya kay Daddy at nagpapatulong para maligtas ang kanyang ama. Pumunta si Daddy pero kasama niya si Celia at siya ang gumamot sa matanda. Gamit ang kapangyarihan na taglay ng kanyang mga mata. Hindi naniwala si Sheila at Doña Clara sa sinabi ni Daddy nga si Celia ang gumamot. Nang sumunod na araw ay nagpunta si Don Generoso kay Daddy at doon niya nasaksihan na nakakagamot si Celia. Huwag sa akin, senyor. Kundi kay Celia. Siya naman talagang nagagamot sa inyo, hindi ako. Daddy, gusto kong makita ninyo. At para maniwala kayo na si Celia ang nakagamot sa inyo, sumunod kayo sa akin. At papasilip ko sa inyo ang ginagawa niya na panggagamot sa mga pasyente. Ayan. Tingnan ninyo. Maraming salamat po. Magaling na ako. Totoo ba itong nakikita ko? Ang mga mata ni Celia, may lumalabas na liwanag at nagagamot niya ang mga may sakit. Totoo ba ito? Totoo ba? Opo, senyor. Hindi ko po inaako na ako ang nakagagamot sa mga pasyente. Dahil ang totoong nakagagamot ay si Celia. Parang hindi ako makapaniwala kung gano'n. Siya ang nakagamot sa akin. Opo, senyor. Saan niya nakuha ang ganyang klaseng panggagamot? Hindi ko po alam, senyor. Hindi kaya pamanaya sa kanya ng biyanan ko. Kailangang malaman ito kagad ni Clara. Generoso, saan ka galing? Di ba sabi mo, pupunta tayo kay Daddy ngayon? Tulog ka kanina. Kaya minabuti kong ako na lang na mag-isa ang pumunta sa kanya. Galing ka na pala doon. Anong balita? Clara, hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko sa'yo. May natuklasan ako. Ano ba yung sinabi mong natuklasan mo? Clara, nasaksihan ko na totoo ang sinabi ni Dane na hindi siya ang gumamot sa akin. Anong ibig mong sabihin, Generoso? Marami akong nakitang pasyente sa klinik niya. At alam mo ba kung sino ang kasama niyang gumagamot? Baka hindi ka maniwala sa akin at si Celia. Generoso? Totoo pala ang sinabi niya.
Nasaksihan ko, Clara. Talagang nakagagamot ang mga mata ni Celia. May kapangyarihan ang mga mata niya? Paanong nakakagamot? Oh, Paano? Yan ang hindi ko alam. Talagang nakakamangha. Kaya pala wala ng pasyente na pumupunta sa ospital natin dahil doon. Doon na sila pumupunta. Ang walang hiya. Dapat mapigilan ang babaeng yon sa panggagamot para kumita ang ospital natin. Malaking nagastos natin sa pagpapatayo. Hindi ba tayo nakakabawi? Pero paano natin mahahadlagan ng Celia na yon, Clara? Paano? Yan ang sinabi sa akin ng daddy mo, Iha. Totoo ba yan, Mami? Oo, Iha. Nagpunta ang daddy mo doon para pasalamatan sana ng personal si daddy. Pero ang sabi raw niya, hindi siya ang guwamot sa daddy mo, kundi si Celia. At nasaksihan daw niya ang panggagamot niya. Gumagaling kaagad ang mga pasyente. Paano nangyari yun, Mami? Paano? May kapangyarihan daw ang kanyang mga mata. At yun daw ang nakakagamot sa mga pasyenteng nagpupunta doon. Kung totoo yan, Mami, kailangang mapigilan siya para kikita ang ospital at hindi tayo malugi. Pero paano natin siya hahadlagan? Magkasama sila ni Daddy. Mami, alam ko na. May naisip na akong paraan. Ano ang naisip mo, Iha? Kakausap tayo ng taong mauutusan natin na sungkilin ang kanyang mga mata. Celia, nandito ka pala sa salas ng bahay. Oo, Danny. Maalinsangan sa loob ng kwarto, kaya lumabas ako. Ikaw, bakit lumabas ka rin? Hindi rin ako makakatulog eh. Pwede bang makaupo dito sa tabi mo? Bakit naman hindi? Sige, upo ka lang. Salamat ha. Napakaliwanag ng buwan. At napakaraming bituin ang umikislap. Napakagandang gabi. At baka ito ng tamang pagkakataon na... Na ano? Bakit hindi mo itinuloy? Celia. Bakit mo hinawakan ang mga kamay ko? Celia. Magagalit ka nga. Magagalit ka sa akin kung sabihin ko sa'yo. Na ano? Tumigil ka na naman sa sasabihin mo. Ano ba yun? Promise, hindi ako magagalit. Sinabi mo yun, ha? Sige, sasabihin ko na. Kung sasabihin ko sa'yo, mahal kita. Hindi kaya nabibigla ka lang sa sinabi mo? Hindi. Totoong sinabi ko, Celia. Danny, sorry ah. Parang hindi ko pa ako handa na makipagrelasyon eh. Alam mo, mahirap lang ang buhay namin. At wala akong natapos. Ayaw kong pagtawanan ka ng mga kapwa mo, doktor. Tama na, Celia. Tama na. Hindi naman ang pinag-aralan mo sukadan ng pag-ibig eh. Hindi ba? Danny, hindi sa ayaw kita. Pero
bigyan mo pa sana ako ng panahon para pag-isipan ng bagay na yan. Sige. Re-respetuhin kong sinabi mo. Maghihintay ako, Celia. Clara, nasaan ba si Sheena? Umalis. Nagpaalam sa akin na may kakausapin daw siyang mga tao. Oh, sinong mga tao ang kakausapin niya? Hindi naman niya sinabi sa akin kung sino. Pero ba, baka naman doon siya pupunta kay Donnie. Kwan. Wala naman siyang nasabi sa akin na doon siya pupunta, Generoso. Saan kaya siya pumunta? Nandyan na siya. Saan kaya galing ang babaeng ito? Ha? May kasama siyang mga kalalakihan. Sino kaya ang mga yan? At mukhang mga hindi mapagkakatiwalaang ang kanilang mga pagmumukha. Sino kaya ang mga yan? Dani, ang daming bigas at kung ano-ano pa ang nakatambak dito sa klinika, saan galing mga ito? Bigay po ng mga gumaling na pasyente kay Celia, Mang Pulong. Ganun ba? Ang dami naman ito. Oo nga po eh. Talagang marami na siyang napagaling na pasyente. Lahat na yata lang nagpupunta rito may sakit. Napapagaling po niya. Baka yan ang ibig sabihin ng lolo niya. Hindi na kasi mabasa ang sulat na nakalagay sa maliit na bag. At dumarami ang pasyente niya. Pati cancer, napapagaling niya. Kaya lang, baka magalit sa kanyang pinsan niyang si Sheena. Hindi na raw kumikita ang ospital. Puro dito na lang pumupunta ang mga may sakit. Wala po silang magagawa dahil siya ang gustong paggamutan ng mga tao eh. Sa bagay. Mang Pulong, magpahinga na po kayo. Ako nang bahala sa mga ito. Papasok kong lahat ito sa bahay. Sige na. Naku, ang dami naman ito, Dani. Tutulungan na lang kita. Sige po. Kayo bahala. Kailangan magawa natin kagad ang ipinapagawa ni Dr. Sheena. Sige, gawin yung lahat dyan. Iha, Ano magawa natin? sino ang mga lalaking yun? At bakit sila pumunta dito? Mami, may ipapagawa ako sa kanila para hindi naman malugi ang ating ospital. Anong may tutulong ng mga kalalakihang yan? Pinapapunta ko sila kina Dani. At anong gagawin nila doon? Inutusan ko silang dukutin si Celia. Sheda! Celia? Ikaw pala, Dani.
Hindi ko namalayan ang paglapit mo sa akin, ha? Celia, hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog dahil iniisip mo ako, ganun ba? Oo, Celia. Mahal kita. Mahal na mahal. Danny, Siguro, sapat na. Haba ng panahon na napag-isipan mo tungkol sa sinabi ko sa iyo noon. huwag kang mag-alala. Wala namang ibang liligaw sa akin kundi ikaw lang. Magkakako sasagutin mo na ako ngayon. Alam mo, Danny, palagay ko, hindi ka naman siguro mahirap mahalin Kaya, oo na. Celia, ibig sabihin, tayo na. Bakit? Nagdududa ka pa ba? Gusto mong bawiin ko? Ha? Hindi. Celia, pinaligayan mo ko ng gusto. Huwag mo akong yakapin. Baka makita tayo ni Itay. Tulong na ang itay mo. Celia. Mahal din kita. Celia. Generoso, wala nang pasyente sa ospital. Wala na ring mga nurse at doktor dahil wala nang ipapasweldo si Chida sa kanila. Naawa ako sa anak natin, Clara. Nakita ko kanina, napakalungkot ng mukha niya. Dahil sa selya na yon, simula't simula pa, ang selya na yon ang sagabal na kasihan ang anak natin. Nakuha niya ang loob ng Itay. Siya ang paboritong apo. Pinapalo ng Itay si Sheda noon. Pero ang selya na yon, mahal na mahal niya. Oo, Clara. Nasaksihan kong lahat ng mga yon. Di bale, nabawi naman natin sa kanila ang mga ari-arian ni Itay. Oo. Pero gayon, parang ninakaon uli ang anak natin ng magandang pagkakataon. Dahil sa kanya, magsasara ang ospital. Tingnan mo ang nangyari. Kahit na sino, malulungkot, di ba? Ay, oo naman. Nasaan na kaya ang anak natin? Nakita ko na kausap niya ang mga lalaking nakita natin kahapon na kasama niyang dumating. Ano kaya ang pinag-uusapan? Hindi ko alam, Clara. Mabuti pa tanungin natin mamaya. Pag nag-alis na ang mga kalalakihing yan. Huwag kang mag-alala, Doktora. Bukas din. Tapos na ang pinapagawa mo sa amin. Hindi pa kasama? Lumalabas na sila, Generoso. Sige. Pag-alis nila, kausapin natin ang ansesina. Ganito pala ang umibig. Napakasayang damdamin. Natatawa ako sa kanya. Halos hindi niya masabi ang saloobin. Yun lang pala. Celia, maghahating gabi na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Mamaya na po, Itay. At tulog na po kayo para hindi kayo mapuyat. Si Danny, natutulog na ba? Hindi pa siya dumarating, Itay. Nagpaalam kanina na dadalawin daw yung dati niyang kaibigan. Siguro mamaya pa ang dating nun. O sige, kung ganun, mauna na akong matulog. Hintayin mo na lang si Danny. Opo, Itay. May mga kalalakihan sa labas ng klinik. Ano kayang ginagawa ng mga yan dito? Sisilipin ko nga sila.
at kikalalanin kung sino ang mga yan. Wala na yata ang mga kalalakihan. Baka umalis na sila. Makapasok na nga sa loob. Nandito pa yata sila. Pakasumigaw! Sasaktan ka! Sino kayo? Sino kayo? Wag! Wag! Magtagumpay kaya ang mga kalalakihan na dukutin si Celia? Magilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Cela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Cela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.